Yamaha Lexi 125. Isa sa pinakamagandang motor ng Yamaha at sigurado ako na kung ilalabas ito sa Pilipinas ay isa ito sa pinakamabentang 125cc scooter category. Ang Yamaha Lexi ay isa sa pinaka-inaabangan na 125cc scooter sa Pilipinas at nitong nakarang August 2021 ay may nilabas ang Yamaha Philippines, ang Yamaha Mio Gear 125 na halos magkapareho ang hitsura sa Yamaha Lexi 125. Kung mapapansin nga natin ay panay labas ng 125cc scooter ang Yamaha at masasabi natin na very unpredictable talaga ang Yamaha dahil kung tutuusin mas madami ang may gusto sa Yamaha Lexi kaysa sa Yamaha Mio Gear, pero instead na ilabas ang Yamaha Lexi ay Yamaha Mio Gear pa din, and we hope na sa taong ito ay may labas na ang ilang mga motor na inaasam-asam natin. Kabilang na nga dyan ang Yamaha Lexi 125 na kung may lalabas sa Pilipinas ay tatawaging Yamaha Mio Lexi 125. Anyway, ang Yamaha Lexi ay may katangian na siyang maikukonsidera natin na kailangan na talagang ilabas ng Yamaha Philippines ang scooter na to. Ano-ano ba ang mga katangiang ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutan na mag-subscribe, i-hit na rin ang notification bell icon para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Sa forma ng motor na to ay siguradong mapapalingon ang sinumang madadaanan nito dahil bukod sa siksik ito sa features ay napaka-aggressive at elegante ang kanyang hitsura, lalong-lalo na ang kanyang front fairings. Ang kanyang decals ay pang premium ang datingan. Idagdag mo pa ang kanyang logo na naka 3D emblem na. Very elegant talaga tingnan. Very clean and rounded cuts. Overall physical looks ay masasabi natin panalong-panalo talaga ang motor na to. Ang kanyang headlight ay naka LED at meron itong parang blue na hugis na mas nakadagdag sa kanyang pagiging eleganteng tingnan. At good news na din kasi meron itong built-in hazard lamp for emergency. Anyway, naka halogen bulb type pala ang kanyang tail light. At kung mapapansin natin, ang disenyo ng kanyang manibela at meter panel ay meron itong kahawig sa NMAX. Kompleto din ang information na pinapakita sa kanyang digital instrument panel. At bukod pa doon ay meron na din itong built-in 12 volts charging port. Napaka-useful ang ganitong features, lalong-lalo na sa mga delivery riders. Dahil alam naman natin na kasama na ang cellphone sa pang-araw-araw na trabaho nila. Sumasabay na din talaga sa uso ang motor na to dahil very high-tech na talaga siya. Punta naman tayo sa kanyang makina. Ang motor na to ay naka single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam at naka VVA o variable valve actuation. So ito ang madalas na maririnig natin sa isang consumer. Dahil kadalasan sa atin mga Pinoy, sa mga ganitong kategorya ng scooter ay dapat talaga naka liquid cooled na ang makina para ay long lasting talaga at tuloy-tuloy sa biyahe. Isa pa ay naka 4 valves na siya. Idagdag mo pa ang VVA o variable valve actuation na mas pinaganda pa talaga ang kanyang power at overall performance. Matipid na din ito sa gasolina dahil syempre naka-fuel injected na rin ang motor na to. Kaya nitong tumakbo ng 48 km per liter at syempre nagdidepende pa rin ito sa pagpapatakbo ng rider. Naka-blue core na din ang motor na to nang ibig sabihin ay more power at less fuel na signature na kay Yamaha. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong ay 90 by 90 with 14-inch mag size sa harap, 100 by 90 with 14-inch mag size naman sa likod. All tubeless. Braking system ay naka-disc brake sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Pagdating naman sa kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harap at swing arm with shock absorber o dibaso naman sa likod. Well, ito rin ang kagandahan sa motor na to dahil naka-shock absorber na siya sa likod kahit naka 125cc engine displacement lang siya. Maganda ang features na to dahil kahit nasa malulubak na daanan ka ay smooth pa din ang pakiramdam mo dahil sa malakas ang absorption ng kanyang shock. Sana lang pag dumating ito sa Pilipinas ay wag nilang tanggalin ang shock absorber o baso. At syempre ang pinakagusto ng mga Pinoy ang flat floor footboard na very useful talaga dahil pwede itong paglagyan ng groceries at iba pang mga luggages. Meron din itong helmet hook at mini side pocket sa harapan. Equipped na rin ito ng stop and start system na kusang namamatay ang makina kapag nakahinto ng ilang segundo ang motor at kusa na rin itong umaandar kapag ipihit na ang silinyador. Syempre ang pinaka-purpose po nito ay para mas makatipid pa sa gas at bawas polusyon na rin. High-tech na din ang motor na to
dahil naka-smart key na siya, less hassle na sa pagpapaandar ng motor. Meron naman itong 4.2 liters of fuel tank capacity. Ang kanyang underseat compartment naman ay 10 liters at unfortunately ay hindi pa kasya ang isang full face helmet. Punta naman tayo sa kanyang dimension. Meron itong 1135mm na taas, 1970mm na haba, 720mm na lapad, at ang kanyang seat height ay nasa 785mm. Ground clearance ay 133mm. Ang kanyang bigat naman ay 112 kilos. Sa bansang Indonesia ay meron itong SRP na 21,710,000 Indonesian rupiah. At kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 77,800 pesos. Ang price naman ng S version ay 24,700,000 Indonesian rupiah. At kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 88,800 pesos. Ang ABS version naman ay 27,310,000 Indonesian rupiah. At kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 97,900 pesos. So estimated price pa lang po ang nabanggit natin sa Philippine peso at maaari pa itong mag-iba pagdating sa Pilipinas. So kung ganito pa din ang presyuhan pagdating sa Pinas ay napakasulit dahil siksik at liglig naman ito sa features at ang kanyang hitsura ay panalong panalo talaga. So based sa review natin sa motor na to ay masasabi natin na ang motor na to ay motor pang hinaharap dahil very high-tech na ang motor na to para sa isang 125cc scooter category. At sa dami ng nagsisilabasan na mga scooter ngayon sa kategoryang 125cc ay paniguradong makikipagsabayan talaga ito. At kung hindi pa ito ilalabas sa Pinas ay tiyak mauunahan na naman ang Yamaha sa mga ibang brand na masasabi natin na very aggressive lalo't pagdating sa pag-produce ng makabago at high-tech na mga scooter. So hanggang dito na lang tayo mga ka-Wizard Moto. Don't forget to subscribe para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Thanks for watching, ride safe and God bless.